Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi sapat ang business as usual. Nais niyang maisagawa ng agaran ang mga programa para sa taong bayan. He wants to hit the targets on time, hindi lamang sa legacy projects, kundi pati sa mga maliliit at pang-araw-araw na issue na nakakaapekto sa mas nakakarami. Mabilis at epektibong aksyon ang utos ng Pangulo sa pamunuan ng mga departamento at ahensya. At kapag hindi nakadeliver, they will all be out. Kapag hindi gumanap sa tungkulin, tatanggalin. Iyan ang mensahe ni Pangulong Marcos Jr. You said that the entire government is on probation. Yes. So warning yan. Parang pagbibigay warning na hindi ka pwedeng, sabi nyo nga, business as usual. In the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo, pag hindi mo, ano nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan, out. You're relieved. Next. And that's what we should do. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan o pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. Kahapon lang ay dumalaw ang Pangulo sa Epifanio de los Santos Elementary School. At ang mga batang iyan, ang nakita natin, sila ang nangangailangan hindi lamang ng magandang edukasyon at kalinga mula sa mga guro, kundi proteksyon din mula sa mga mapagsamantala. Binigyan ng direktiba ng Pangulo si PNP Chief General Nicolas Torre III na siguruhin ang peace and order sa mga eskwelahan. Mabilis naman ang pagtugon ng PNP nitong pagbubukas ng eskwela. Nag-deploy ng higit 37,000 na pulis para bantayan ang libu-libong public at private schools sa buong bansa. Magtatayo rin ng mahigit 5,000 police assistance desks sa paligid ng mga paaralan. Mismo si General Torre ang bumisita sa ilang eskwelahan upang masiguro na sapat ang mga pulis na gaganap sa kanilang tungkulin. Binalaan din ng PNP ang mga drug dealer, pati ang mga militanteng grupo na maaaring mag-recruit sa mga kabataan. Huwag nilang subukan. Narito ang iba pang mga direktiba mula sa Pangulo na ngayon ay pinapatupad na po ng ating kapulisan. Inatasan ng Pangulo si General Torre na palawigin ang police visibility sa mga komunidad, gawing mabilis ang pagtugon sa mga humihingi ng saklolo sa emergency hotline 911 at ang pag-implement sa 5-minute response time. Paiigtingin din ng ang anti-illegal drug campaign strategy upang panatilihing payapa ang mga komunidad. Ngunit ang otoridad na ibinigay at kapangyarihan ng mga kapulisan,
Hindi dapat abusuhin, kundi dapat bigyang halaga ang human rights. Ang natatanging hiling ng Pangulo, maging panatag ang mga magulang na safe ang kanilang mga anak habang nasa paaralan. Sa akin mas maganda kasi at least peaceful. Apo. Yung mga estudyante, mga sila matakot kasi usually dito lagi sakot, gano'n, may awat. Pero now na nakaano na yung mga pulis natin dito, especially nandito pa si General Torre, talagang yung peaceful ang hinahanap namin. So, it's good. Isa po yan sa kinagagilak namin na makababa siya dito sa Ramon Magsaysay po ba? Tapos safe na safe pa yung mga bata. Feel po namin na secured po kami since ang Ramon Magsaysay is napupuntahan po ng mga police chief tsaka magiging masaya po at ligtas ng mga estudyante. Samantala, makakasama po natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang bigyan tayo ng detalye tungkol sa supplementary feeding program para sa mga estudyanteng naka-enroll sa Child Development Centers. Pag-uusapan din ang electronic transportation services para sa mga persons with disabilities. Magandang araw, Secretary Rex. Magandang umaga. Maraming salamat, Yusek Claire. Nandito ho ako para magpaliwanag o ipaliwanag ang dalawang programa ng DSWD na ipinag-utos sa atin ng Pangulo. Kung matatandaan nyo, ang main na utos ng Pangulo sa DSWD, protektahan ang mga vulnerable. At sa amin, una, gusto namin talakayan yung mga kabataan na nag-aaral sa mga child development centers natin or sa mga supervised neighborhood playgroups. Ito yung dating tinatawag na daycare centers. Naatasan ng DSWD sa aming pananaw, very vulnerable ang mga kabataan to dahil karamihan sa kanila ay nanggagaling sa mga mahihirap na pamilya. Ang instruction ng Pangulo ay siguraduhin na may sapat na nutrisyon at pagkain ang ating mga kabataan na naka-enroll sa mga sa mga child development centers natin. Kahapon nabanggit niya po yon. Para sa 2025, magsisimula na po ang supplemental feeding program. Ang nakalaan na pondo ho dyan ay halos 5.1 billion, kulang-kulang 1.5 million na mga naka-enroll sa mga child development center ang makakatanggap ng araw-araw na pagkain for 120 days. These are hot meals na pine-prepare sa mga centers mismo or sa mga local government units. Okay, so tulad na nasabi namin, ang total na kabuang budget na nakalaan para sa supplemental feeding program sa 2025 ay 5.182 billion. At ang target natin na mabigyan ng hot meals sa mga child development centers natin, 1.5 million na mga learners. Ang unit cost per hot meal this year, pinataasan ng ating Pangulo. Last year, it was at 15 pesos per hot meal. Ngayon, magiging 25 pesos na per hot meal. This will ensure na sapat yung nutritional value na natatanggap ng mga kabataan na magiging kalahok na itong supplemental feeding program sa ating mga child development centers. At on top of that, yung mga undernourished na mga kabataan makakatanggap ng fresh milk. That's around 22 pesos per undernourished child. Katulad ng sinabi ni Yusek Claire,
Pangalawa sa aming pakay ngayon umaga ay talakayin yung aming Persons with Disabilities na programa. Nitong nakaraang Sabado, Linggo sa Kasamang Palad, may isang video na nag-viral kung saan nakikita natin na may isang PWD tayong mamamayan na sinaktan sa loob ng public transport. Ang malungkot sa storya na to, na-trigger lamang yung ating person with disability, ngunit iba naging reaksyon ng mga fellow na nakasakay sa loob ng bus. Nabugbog yung ating person with disability at na-taser gun pa sa dulo ng video na yon. Kami sa DSWD at sa aming attached agency na NCDA, nagpapasalamat kami sa agarang aksyon ng Department of Transportation sa pamumuno ni Secretary Vince na kasuhan, parusahan yung bus driver, pati na rin yung konduktor at magsagawa ng malawakang investigasyon hinggil sa kalagayan ng ating mga PWD na sumasakay ng public transport. Nakasuporta ang DSWD sa mga inisyatibo na sinimulan ni Secretary Vince hinggil sa kaso na to. Pero bago pa man yan, ang amin sa DSWD ay naatasan kami ng Pangulo na siguraduhin na may safe spaces ang ating mga people with disability. Kaya nga since a year ago, meron kaming programa kung saan naglalabas tayo ng e-shuttles. These are electronic shuttles na pinabigyan prioridad ang ating mga PWD na makasakay papunta sa kanilang mga trabaho. Sa kasalukuyan, corporate shuttle siya. Ibig sabihin yung mga PWD na nagtatrabaho sa mga kumpanya na nag-aarkila nito mga shuttle ang nakakagamit. Makailan, nung mga February, we launched it. And then ngayon umaga, ay nag-demo run na kami kasama ng mga PWD groups sa aming tanggapan kanina. At ang target namin sa initial run, 20 na e-shuttles. Right now, ulitin ko, corporate shuttle sila, pero magkakaroon kami ng regular run. Ang target natin magkakaroon ng regular run. And kanina nga nabanggit namin ng initial route na tinitignan nila yung Quezon City route. Ang mga e-shuttle na to, bukod sa e-electronic siya, they're PWD enabled. Ibig sabihin may mga rampa, may mga sapat na spasyo para sa mga wheelchair, and may mga CCTV cameras to make sure na safe space siya para sa ating mga people with disability na araw-araw pumapasok sa kanilang mga trabaho. Ang instruction nga ng Pangulo, tulad na nasabi ko kanina, siguraduhin na may safe na public transport at accessible na public transport para sa ating mga kababayan na may kapansanan. At ang benepisyo pa nitong programa, kaya napasok yung DSWD, marahil iniisip nyo bakit kami ang pumasok sa transportation. Kung matatandaan nyo, meron kaming isang programa, yung Sustainable Livelihood Program. So ito yung naging Sustainable Livelihood Program ng ating mga organized PWD groups, kung saan binigyan yung mga PWD groups ng almost 2 million pesos na grants at nag-invest sila dito sa mga e-shuttle na to. At sa katunayan, nagdidibidendo na sila. They make around 30,000 a month yung mga groups nila at dinidibidendo na yon sa mga membro. Ang isang Sustainable Livelihood Group, ang tawag namin SLPA, Sustainable Livelihood Program Association, ang bawat isa niyan ay binubuo ng around 150 na mga PWD na mga mamamayan natin. So we have around 20 of them running already. So kulang-kulang mga 2,000 PWD na ang nakikinabang sa programa na to. Not only do they get livelihood, but nakaka-provide na sila ng safe, accessible public transport para sa kanilang sektor. May video kami para pwede nyo makita yung tinutukoy namin na sasakyan. Opportunity para sa mga PWD sa sektor ng mga may kapansanan na mabigyan kami ng ganitong sasakyan, no? Yung mode of transportation namin, parang pang-amin, di ba? Exclusive, kumbaga exclusive para sa amin. Masarap po. May part po yun yung SLPM, person with disability po. And ito po yung dinesign po siya. Actually, kasama po kami sa nag-design ng bus. And yun po talaga yung akma. Para po sa amin yung safety kasi may CCTV siya. Tapos meron siyang app na kung mag-aantay ka kung saan mo gusto mag-antay. And accessible po siya para sa lahat. Gusto namin magpasalamat po muna sa bumubuo ng aming departamento sa pagbibigay nila ng ganitong programa para sa aming sektor ng kapansanan. At ang Sustainable Livelihood Program
Sir Gatchalian, sobrang thank you po kasi tinagan niyo po kami na mag-lead in our own para po makatulong po sa amin mga kapatid na person with disability. Maraming salamat po, DSWD. So tulad na nasabi namin, yung mga GET vehicles, yung mga e-shuttles na yan, may 20 na tayo na tumatakbo o tatakbo in the next couple of days. They are a partnership between GET Philippines and yung Sustainable Livelihood Association na binubuo ng mga PWD. Ang layunin natin, mas scale up pa yan para mas marami pang mga PWD na mga pasahero ang makasakay ng kombinyente, safe, at tulad ng sinabi ng beneficiary natin, public transport na para sa ating mga PWD. Kasi kung makita nyo, it was really designed for people with disability. Maluwag yung mga clearance niya, may enough na spasyo para ilagay yung mga wheelchair, at may ramp siya. At the same time, tulad ng paulit-ulit na sinasabi, they feel safer inside dahil may CCTV siya, so we can monitor the activities inside the van. So ito yung long-term program namin. Kami nagpapasalamat kami doon sa hakbang na ginawa ni Secretary Vince hinggil doon sa mga nanakit sa ating may kapansanan na pasahero. Pero kami, ang layunin din namin, nakikipag-ugnayan kami sa Department of Transportation para ma-scale up natin ang public transport na para sa ating mga mamamayan na may kapansanan. Maraming salamat. Questions for Secretary Rex Gatchalian. Clay Pardilla, PTB4. Good morning po, Secretary. When will the supplemental feeding program start? And among those 1.5 million children, how many are undernourished? At paano po mamamonitor if their conditions have improved? Okay, June magsisimula and it will run for 120 days, expandable to 180 days. Pangalawa, hindi pa natin alam yung undernourished ngayon kasi at the start of the daycare session, nag-weigh in sila or not weigh in but kinukuha yung baseline na mga timbang nila. On top of paano sila minomonitor, continuously sa mga local government units, may operation timbang sila kung saan sa midline ng programa, tinitimbang sila ulit and sa dulo ng programa. Regular monitoring and the data that they gather is submitted to DSWD. So hindi pa kita kaya sagutin kung ilan yung undernourished kasi magtitimbang pa lang sila come June. Sir, last na lang from me. Sa halagang 25 pesos po, can you detail on what food is provided po sa mga tao? Meron niyang fixed na menu that works doon sa Pinggang Pinoy na prescribed ng National Nutrition Council. We do not deviate from that. And also, hindi kami ang nagpo-procure na nito. It's community procurement done by local government units. Meron nga, babalikan ko yung instruction ng ating Pangulo na dapat sa ganitong programa ang nakikinabang yung mga magsasaka rin or yung mga small co-op, agri-co-ops sa lugar na yon. Kaya nga, we always encourage them to do community procurement or use the Sagip-Saka law wherein napaprioritize sa procurement process yung mga magsasaka natin at yung mga agriculture co-ops natin. Ang assurance namin sa inyo, sumusunod kami doon sa alituntunin ng National Nutrition Council hinggil sa ano dapat yung pinapakain sa mga hot meals natin. Ano yung sinuserve na hot meals. Next question, Tuesday New, DCWB. Good morning, Secretary. Sir, every day kanyo yung hot meals na 120 yan? days. 120 days. Sino ang magluluto ng mga yan? Paano yan, dadalhin ba yan sa eskwelahan? Doon na lulutuin o luto na dadalhin? Paano ang magiging sistema? Iba-ibang modality bawat local government unit. Dina-download ng DSWD yung pondo sa ating mga local government units and they conduct their own procurement. Some local government units, like the local government unit where I came from, operates a central kitchen na nasa loob ng syudad at dinidistribute. Some local government units do it in the daycare center itself. May community cooking sila where the parents are involved. Ang puno at dulo nito, ini-encourage natin ang community participation. Sinisigurado natin na hindi to centralized. Although in some cases, wherein katulad ng ibang lugar na talagang walang capacity yung local government unit mag-procure for some reason, ay nagpo-procure ang aming mga regional office at dini-deliver na lang sa mga local government units yung raw materials na gagamitin. But as a general rule, ang preferred modality namin is downloaded the funds to the local government units.
they themselves conduct the community procurement, and we encourage central kitchens or community kitchens in the daycare centers themselves. Doon sa isang program niyo, sir, sa mga PWD, for now, sabi niyo 20 pa lang yung mga available na transportation for PWDs. Ilan po bang target na mga sasakyang ganyan ang... Well, gusto talaga natin marami para every route, katulad ng sinabi ng ating beneficiaryo na may kabansanan, na may priority na nabibigay sa mga sumasakay na mga people with disability. Kasi kanina nga nang nakausap ko sila, by the way, nag-demo kami run kanina, lahat ng news outfits nyo naman merong beat sa DSWD, sumakay sila personally so you can get the riding experience videos. Conveniente talaga, mabababa yung mga clearance, malapad yung mga alleyway niya. So, ang layunin natin dyan, ma-mainstream siya. That's why we're going to work with Department of Transportation kung paano natin ma-scale up to. Yung 20 na binabanggit ko, yun yung operated in partnership with PWD groups. Pero itong Get Philippines, marami sila niyan, almost 70 na tumatakbo na PWD-friendly, PWD accessible public transpo. Pero kasi kami, ang gusto nga namin, yung partisipasyon ng ating mga people with disability. Kaya sila yung naging partner para yung kinikita nung sasakyan, napupunta dun sa association nila at nadidibidendo nila. The goal talaga is palawakin, palawigin, paramihin, not just in Metro Manila but also in the other metro areas para mas magkaroon ng accessible at safe na space para sa ating mga people with disability. Kami kasi naniniwala kami na tama na we educate the public but we also have to make sure na may sapat na mga provision sa public transport para sa ating mga PWDs. Alam nyo, kanina kinikwento sa akin nung isang yung naka-wheelchair natin na kasama. Sabi niya, hindi na siya nagtatangka mag-jeep kasi for her, hindi naman feasible yon. And then sabi niya, minsan pag bus naman, napakataas nung steps. Wala namang rampa. So, ang layunin namin talaga is to make ang instruction ng ating Pangulo is to make public transport accessible to all, most especially our people with disabilities. Thank you, sir. Thank you, Tuesday. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga, Sec. Sir, just small details lang. Una po, ano yung wisdom dun sa 120 days? Average period ba yan para makarecover yung mga undernourished? No, that's the running time ng daycare. That's the running time ng mga daycare centers. Diba, remember, they have a shorter period. Hindi sila, sabay sila nagsisimula. Speaking from my experience as a mayor, sabay sila minsan nagsisimula, pero mas maaga sila natatapos, tong mga smaller children. We're looking at children from 3 to 5 years old. So the 120 is expandable to 180 kasi it really depends. Some local government units will try to extend the number of play dates or supervised play, neighborhood play meets, or some will just keep it at 120 days. So halos tugma lang siya sa kalendaryo ng daycare centers. Or I can't call them daycare centers anymore, child development centers. Okay. Sir, dun po sa e-shuttles, libre po ba yan? May No, bayad? no. How much Kaya is the kumikita fare? yung, they use the regular rates ng public transport on an average. Right now, they operate as corporate shuttles kasi marami tayong mga multinational companies na may inclusivity initiatives to make sure na yung kanilang workforce ay reflective ng ating populasyon. Very aggressive sila in putting people with disability in their workforce. So, right now, yung mga shuttle na yon, yung 20 na pag-aari or in partnership ng mga PWD groups natin, they operate as corporate shuttles. Kasi marami sa mga kumpanya kanina na binanggit sa amin ng mga SLPA, Sustainable Livelihood Program Associations, sabi nila marami silang mga membro na may kapansanan na doon nagtatrabaho. But we really want to scale this up para maging regular lines na siya. At yung una nilang linya na tinitignan, Quezon City route. Okay. And kung may kasama sila, for example, yung PWD, are they also allowed na sumakay Yes, dun sa of course. They are allowed. But tulad nga na sinabi namin, we're empowering our people with disability na kahit wala silang kasama, yung public transpo angkop para sa kanilang circumstance. Hindi kailangan na laging may kasama kasi we're trying to empower and mainstream our people with disability na kung ano yung nagagawa natin, nagagawa din nila dapat at kaya nilang gawin yon.
Except that sometimes talaga yung sitwasyon na binibigay natin sa kanila ay hindi angkop. Tulad na nabanggit ko, in some cases, public transport is not accessible to our people with disabilities. Salamat, sir. Thank you, Maricel Halili. Next question, Eden Santos, Net 25. Sa clarification lang po, yung itong June magsisimula na feeding program para sa mga daycare centers po yan, ano? Iba pa po ba yung sinasabi ni Pangulo yesterday na maglo-launch next month na feeding program? It's the same. Kasi sa amin, bago kami nagsa-start, may pre-work yun, may social preparation, tulad na nabanggit ko. Una, meron tayong logging in ng mga timbang ng mga kabataan, pati yung kanilang, I'm talking about yun na sa childhood, CDC, Child Development Centers. Sinisigurado natin na may record tayo nila lahat. Tapos meron yung social preparation sa mga magulang, pati na rin sa mga local government units. Kasi unlike sa I would assume unlike sa DepEd kasi na, 'di ba, ilan years sila nandun. Sa amin naman kadalasan 1 year lang sila nasa CDC. So we really have to prepare first the environment para masigurado natin na tama yung execution ng mga warm meals natin. Okay. Sa iba pong issue, yung sa bullying, sabi po ng Pangulo, parang ang DSWD po ang makakatuwang na ahensya para dun sa tugon sa mental health problem ng mga bata na nagiging biktima po ng bullying. Paano po natin gagawin ito? Both ways. Sa mata namin, ang kabataan ay isang vulnerableng sektor. Yun ang bully, bagamat siya yung aggressor, meron rin tayo dapat na intervention sa kanya. Meron tayo dapat psychosocial intervention. Kung matatandaan nyo, kami ang lead agency na naatasan na humubog ng parent effectiveness sessions kasi it all starts at home, Eden, di ba? Alam natin na yung pagpapalaki ng mga bata, dapat aktibo ang ating mga magulang. The parenting sessions na modules ay patapos na kasi na-procure na namin yan. Meron tayong mga child and family psychologists na mga experts na tumulong sa amin na gawin yung mga modules to make sure na angkop siya sa panahon. Maraming topics yon. Nandun yung teenage pregnancy, nandun yung nutrition, nandun yung mga good morals and right conduct, pero kasama rin yung module on anti-bullying kasi we have to make sure na naiintindihan ng lahat ng kabataan na mali yung bully. And kung ikaw na bully, ano naman yung, as magulang, ano yung pwede mong intervention sa loob ng tahanan? So wala pong ilalagay ng mga psychologist sa mga eskwelahan po? Eden, kasi part na yan ng DepEd na I think nasabi na ni Secretary Angara na maglalagay sila ng guidance counselors or guidance advisors kung hindi licensed psychologists. At ang mga local government units, dahil devolved ang social welfare, sa kanilang mga social welfare and development offices, normally meron na yung built-in na mga child psychologists that deals with social protection for our children. Thank you po. Thank you. Eden, mabalikan ko lang, kami naman magpo-provide ng framework sa mga magulang. Yung mga modules na tinutukoy ko are framework that will give local government units para isang template tayo on parent effectiveness. Thank you, Eden. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Sir, quick question lang po dun sa shuttle. Are these exclusive only for those PWDs with visible disabilities? No, we do not discriminate. They are vehicles that will be used for people with disability in the entire different categories prescribed by DOH. Pero tulad na sabi ko, syempre mas conveniente para doon sa may mga wheelchair, sa mga visually impaired, but it's open to all. How do we check, sir? Actually, meron kasi silang pinapioneer na app. Nakita nyo kanina, may binabanggit siya na app. That's why it's being scaled up. The app is where you register. Yep. And then on demand, hindi lang nila napakita kanina. The vehicles have geotags, so makikita mo na saan yung mga vehicle as they come along. Kanina sila na rin nagkukwento saan kasi sila na yung nag-ooperate na itong mga vehicle nito. So sabi nga nila, lalabas na lang sila pag malapit na yung shuttle. So that's the format that they're using. They're planning to use technology to make sure na nabibigyan ng prioridad ang ating mga people with disability. Pero so far, sir, can they also present yung kanilang PWD IDs? I think they can, but tulad ng sinabi ko, yung sa app kasi doon na rin sila nagbabayad. So it's also a tap card. Kanina nakita ng mga counterpart nyo sa DSWD. So they can explain to you the whole riding experience. Thank you, sir. Thank you, Pia. Next question, Gilbert Perdes, DWIC. Good morning po, Sec.
nabanggit niyo po kanina na may bayad po yung sa e-shuttles. Alam mo ba, may prangkisa ho ba yung mga to? At since e-vehicles to mga to, yung mga driver ho ba may mga lisensya? Yes, lahat yan dumaan sa standards ng Department of Transportation. But right now, they're still operating as corporate shuttles. Wala pa yung regular run. Doon pa lang kami papunta kasama ng mga PWD groups na kasama namin this morning. Kaya nga, na-identify na primary route na sana i-pioneer na for the open to the general public would be the QC route. Kanina may binabanggit silang ruta. But lahat yan masusing dumadaan sa alituntunin ng Department of Transportation. Kasi di ba pagka may ruta, dapat may prangkisa. Yes, Kasi di yes. ba, Pero wala pa identify- naman siyang ruta ngayon kasi ano pa lang siya, corporate shuttle. Doon na Thank kami you papunta when we expand the program. Maraming salamat, Gilbert. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Secretary, good morning po. Sir, just going back doon sa feeding program, meron ba tayong study na ginawa para yung menu na ibibigay natin sa mga bata pasok doon sa panlasa nila? Since ang preference sila, fried chicken, mga fast food. If I can draw from my experience as mayor, hindi lahat na masarap ay masustansya at hindi lahat na masustansya ay masarap. I always say that, no? Yung behavioral change has to happen at an early age. Ito yung prime age na turuan natin sila na hindi kailangan maalat, matamis, prito. The behavioral change o yung consuming change kung paano kumain, dapat sinisimulan natin sa murang edad. At ito yung edad na napaka-prime, 3 to 5 years old. So, paninindigan namin na yung mga menus na na-develop at chinek ng National Nutrition Council at ng DOST, FNRI, yun pa rin ang gagamitin namin. Alam niyo, may anecdote ako nung mayor ako, nag-start kami niyan, puro may malunggay, talagang hindi kinakain ng mga bata. Pero pag inulit-ulit mo at pinaliwanag mo sa kanila, at this age, let's not underestimate them. They will understand, and by the end of the program, they were eating that already, at least sa Valenzuela. So at the same time, Secretary, parang educational na rin yung gagawin nating feeding Lagi program sa naman mga bata. ang feeding program is coupled with behavioral change. Sabi nga ng Pangulo natin, dapat sa murang edad, tinuturuan na natin sila na kumain ng tama. Even our pregnant and lactating women, dapat natututunan natin kung ano talaga, natututunan nila, ano ba yung mainam para sa kanilang pagbubuntis or during their lactating months. Secretary, medyo lilis lang ako ng issue. May update ba tayo doon sa kampanya natin against fake PWIDs? Yes, meron. Ilan na po yung nakasuhan natin? Tulad ng, ang hakbang namin is more on the preventive side. Kung matatandaan nyo na nag-announce kami na magpa-pilot na kami ng Unified ID issued out of our NCDA. NCDA is yung commission na attached sa amin, National Commission on Disability Affairs. Na-procure na yung system wherein nationwide we have plan to roll this out na ma-verify mo instantaneously through a live database or a cloud database kung tama yung ID or hindi, kung validated yung ID or hindi. Kasi kung nandandaan nyo, there are 3 points nung minsan nag-brief kami sa department namin, there are 3 points of potential fraud in the system. The first one, yun yung sinasabi ni Secretary Herbosa na naglabas na siya ng mga memo circular, yung gumagawa ng medical certificates. So, meron kasi na noon, it was pagkakaintindi ko na nag-meet kami, ang complaint is hindi regulated. Any doctor can just issue. So, the memo circular of DOH came out early part of this year, if I'm not mistaken, January or Feb, kung saan nakasaad, ang bawat kategorya may katapat na doktor na dapat, specialista, na nag-i-issue ng medical certificate. Pangalawang source of fraud will be in the local government unit, yung may kakilala ka, in-encode yung pangalan mo. Pangatlong source of fraud, yung talagang salbahe na, pumunta na sa recto, bumili na lang ng ID. Diba? So sa amin, DOH has plugged the first area, potential area of fraud, with their memo circular na tinighten nila kung sino yung pwedeng mag-issue ng which type of medical certificate. Pangalawa naman, DILG has tightened with the ranks of the local government units, diba? To make sure that those that are encoded into the database, kasi ang database galing sa local government unit, are really people with disabilities at may kaakibat na medical certification. So ngayon, nasa amin yung bola, nag-procure na kami ng system, we're going to roll it out shortly, yung pilot, na unified na
that should solve yung pumupunta sa recto at bumibili ng ID. Kasi ito, real-time siya. When you scan the QR code or the security feature, it will come up sa database na active yon at tamang ID yon at lehitimong ID yon. So sa madaling panahon, we'll roll this out and we'll give you the necessary updates. Pero as far as filing of cases is concerned, Secretary, meron na tayong nakasunod. Local government units ang nagtitake ng lead, hindi DSWD. Kasi remember, social welfare is devolved, empowered ang kanilang mga social welfare and development offices. I'll give you an example. Sa Valenzuela, they were the ones who filed the case against those that fake their IDs or binenta in ID online. Thank you, Alvin. Next question, Christian Rosales, Radyo 630. Hi, Secretary. Ano po yung metrics or magiging batayan natin kung i-extend yung from 120 to 180 days yung supplemental? 120 lang talaga siya. The Okay. only reason but may 180 sometimes pag may savings na nadadraw. Okay. Kasi they would do community procurement. So sometimes they'll go lower than the 25 pesos. So we encourage them to reinvest in more food for the children. So yung 5.1 billion po ay good for 120 days, yeah. And kung kapag may sobra po, tsaka lang siya pwedeng... Yes, kasi nga they resort to community procurement using the Sagip-Saka law that mas mura yung nabibili nila kadalasan. Thank you po. Thank you, Christian. Next question, Leth Narciso, DZRH. Good afternoon, Sec. Sir, papaano lang po yung magiging monitoring ng implementation ng program? May pinag-uusapan po tayong pondo na ida-download sa LGUs at binabanggit niyo po yung community procurement. Paano may iwasan yung mga issue ng delayed payment halimbawa sa farmers? Okay. Lahat sila doon sa MOA, bago naman kami nakakapag-download ng pondo, laging may memorandum of agreement na pinipirmahan between the local government unit and DSWD. At nakasaad doon, everything is subject to existing procurement laws and to Commission on Audit Regulations. Kasi may mga in-house or resident COA naman ang bawat LGU, so nare-red flag yan. And kung na-red flag ka, hindi na kami magda-download ulit sa inyo. Regional office na namin yung magpa-procure. Thank you, Leth Narciso. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Sec, related sa question ni Pia kanina, not all disabilities are visible to the eye. Yung case po nung nag-viral, apparently, Autism. he was in the spectrum. And perhaps he should not have been in public transport in the first place. Paano ho natin i-address yung mga ganong cases? Even I beg to disagree that they should not be in public transport because, like I said, our people with disabilities we should not put barriers to what they can do or what where they can ride, where they can go. This is a country that embraces disabilities and yung pagkakaiba natin. Sa amin doon, two things. We will reach out to the bus company and transport companies and work with the OTR on how to handle people with disabilities who, in that case, sa pagkakaintindi namin, nag-act up kasi na-trigger siya dong noise. So there are proper handling mechanisms at surely yung bugbugin mo yung isang may kapansanan ay hindi kasama doon sa handling na yun. Kahit hindi ka namin turuan, palagay ko, alam mo na dapat na hindi ka nang bubugbog. More so yung i-taser gun mo. Palagay ko, wala talaga yan sa handling. Kumbaga, lahat tayo, basic yun. Alam natin, hindi dapat sinasaktan ng ating kapwa, lalong-lalo na yung may kapansanan. So, yung they shouldn't be there, palagay ko, that's a wrong premise. But rather, we should educate the operators of these transport companies na in the event that they are dealt with certain circumstances, how to handle. So that is with us. Pangalawa, again, opening more public transport that is friendly, that is accessible to our people with disabilities. So that's why we brought this template with us na nagkataon lang nung Feb namin sinimulan and i-launch, tapos ngayon dumating na yung mga units. So that's why we're going to reach out sa DOTR on those two fronts. One, making sure na kaya namin mag-launch ng wide-scale handling education, information campaign sa ating mga transport companies. But regardless, some transportation are really not meant for people with disability. So that's why we want to expand this and scale this program up with the help of the OTR. Yeah, Sec, klaruhin ko lang, I did not make the assertion. Oh, I know. I know. Yeah. Baka lang kasi ma-misinterpret that I'm making this assertion that people with learning disability should not be in public transport. I am not making I that understand. assertion. Yes. Thank you. Thank you, Ivan. Last question, Maricar Sargan, Brigada.
Sec, good morning. Balikan ko lang po yung sa supplementary feeding program, yung 1.5 million na enrolled po na mga magiging beneficiary nitong feeding program. Lahat po ba ito ng LGU? Yeah. Wherever there are enrollments, this money will go to the enrollments kung nasaan sila. Kasi iba-iba yung enrollment rate rin bawat LGU. So lahat na po ba ng LGU sa buong bansa merong CDC? Yes. In fact, 'di ba kung matatandaan nyo, 2 months or 3 months ago, naglunsad yung ating pangulo ng pinakamalawak na expansion ng CDCs. And yung budget po ba, sir, per CDC, uniform po ba yung ibibigay or nakadepende Depende sa number enrollment. of- Meron kasi kaming, I don't want to go technical, but may information system kung saan pinapasok nila yung enrollment nila. At doon rin namin minomonitor yung progress ng bata as the school year progresses. So basta 25 pesos po yung Per kanilang child, yes. budget per day, Per hot per meal. child. Per hot meal. Per hot meal, yes. Thank you, sir. Thank you, Maricar. With no more questions, Yusek Claire. Thank you. Thank you very much, Secretary Rex. Napakalinaw. At marami po ang matutuwa sa inyong good news. Salamat po. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan at kakayanin ko pong sagutin sa abot ng aking makakaya. Thank you, Yusek Claire. First question, Eden Santos, Net 25. Good afternoon po, Yusek. Ang impeachment po against Vice President Sara Duterte ay kasama yung confidential funds na sinasabing hindi niya raw maipaliwanag ang kung saan ginastos. Alam naman po natin na merong nakaambang impeachment against President Ferdinand Marcos din, ang Duterte Youth. Ang sinasabi po, ang Pangulo ay may pinakamalaking confidential funds sa budget ng gobyerno. Ito po bang prosesong pinagdaanan ng impeachment against VP Sara ay ganito rin pong proseso ang maaring pagdaanan din if in case po na ma-file na sa House of Representatives yung impeachment against sa PBBM? Nasa kamay po iyan ng House of Representatives. At hindi po dapat natin ihambing ang naging sitwasyon ni Vice Presidente sa ating Pangulo. Unang-una po ay wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 days. Pangalawa, nagkatrabaho ng maayos ang Pangulo. Nag-a-account ang Pangulo na naaayon sa batas. Ang tanong natin, nagkaroon ba ng notice of disallowance ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Meron na ba tayong balita na gumagawa ng mga questionable receipts ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Humingi rin ba ang Pangulo ng mga certificate mula sa AFP para pagtakpan ang nagastos na 15 million di umano patungkol sa Youth Summit na inamin naman ni Attorney Michael Powa na siyang ginawa nila para sa DepEd. 15 million pesos, di umanong ginastos sa Youth Summit, pero pinabulaanan ito ng AFP. At sinabing ang certificate ay hiningi lamang sa kanila ng isang tauhan ni VP Sara. At ito'y inamin nga po ni Attorney Michael Powa sa isang pag-iimbestiga sa House of Committee on Good Governance. So kung ano man po ang mangyayari sa sinasabing impeachment, bahala na po ang House of Representatives patungkol po dyan. Wala pong kamay ang Pangulo kung ano mangyayari sa ganyan. But do you agree po, Yusek, na yung paggamit po ng mga aliases ay talagang normal po sa paggamit ng Confi and Intel funds? Meron po kasi tayong tinatawag na proper accounting. Maliwanag po yan sa Joint Memorandum 2015.01. Kahit sabihin po nila na ito'y aliases, dapat po ang mga tunay na mga dokumento ay alam po ng SDO, alam po ng gumamit, hindi po basta-basta pwedeng gumamit lang ng aliases. So dapat po ito ay naka-account properly at yung mga original na mga dokumento ay dapat po nasa vault ng nasabing ahensya. At kapag ka po natap lang ng COA,
at nagkaroon ng pagtatanong, pwede po nilang ilabas ang lahat ng mga dokumentong ito. Hindi pwedeng magmaang-maangan ng SDO na wala siyang alam. At sa katunayan po ay yung buong halos tao sa DepEd ay walang alam sa paggastos ng confidential funds ng DepEd. Maliban lamang po siguro kay sa Vice Presidente at kay Colonel Lachica. Speaking of impeachment, last question ko na lang, Apo. Sabi po ni BP Sara ay kahit nandyan ang impeachment o wala, ang investors' confidence daw po sa ating bayan ay bagsak at yung foreign direct investment sa ating bansa. Kaya wag daw siyang gawing rason kung bakit pangit po yung takbo ng ating ekonomiya. Yan po ang kanyang paniniwala. Kung yan po ang gusto niyang gawing naratibo, wala tayong magagawa. Pero magbase lamang po tayo sa mga dokumento at yung mga natatamasa po natin. Puro naman po siguro negatibo ang sasabihin ng Pangulo, ng Vice Presidente sa pamahalang ito. At nakita naman at pinatunayan niya na wala siyang balak tumulong sa Pangulo sa anumang issue patungkol sa bansa. Nakakalungkot po yun. Thank you po. Maraming salamat, Eden. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, hingi lang sana ng dagdag na detalye doon sa pagpupulong ni Pangulong Marcos at saka ni GPNP. As far as the President is concerned, satisfied po ba siya doon sa police visibility na ipinatutupad ng PNP? Sa ngayon po, napakabago pa po ng ating PNP chief at nakikita po naman natin ang kanyang mabilis na aksyon. Sa katunayan ay nagtanggal nga daw po siya ng 8 police chiefs dahil sa napakabagal at failure to implement ang 5-minute response policy. So ito'y magbibigay at gigising sa mga kapulisan natin na hindi dapat tutulog-tulog kapag pagpoproteksyon ang dapat ibigay sa taong bayan. Marami po na pag-usapan ang PNP chief at ang Pangulo. Ito po ay mga proyekto. Kaakibat nga po dito ay ang 5-minute response time strategy na dapat ipatupad. Nandiyan na rin po ang OPLAN na Balik Eskwela 2025-2026. Nandiyan din po ang Anti-Illegal Drug Campaign Strategy, pati po ang Training and Educational Program for for Department of Justice, DOJ prosecutors, and law enforcement agents. Nais din po ng Pangulo na makipag-collaborate ang PNP sa Commission on Human Rights para din po maproteksyonan ang human rights, no? Ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Thank you. Next question, Leth Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, ngayong araw po ay tumaas na naman ang presyo ng langis. Paano pinaghahandaan ng pamahalaan ang posibleng pagsirit sa presyo ng mga bilihin, epekto nitong oil price hike na pinangangambahang magtagal pa po dahil nga dun sa tension sa Middle East? Opo, nakausap po natin si Ma'am Sharon Garin at sinabi nila minomonitor nila closely ang Middle East situation. At maaari pong magdulot ng issue kapag ka po talaga na isa itong Straits of Hormuz. Pero sa kasalukuyan po, ang kumpanya po, ang oil companies po ay required na magkaroon ng 30-day inventory of fuel. At kapag ka po tumaas ang presyo ng crude oil ng mahigit sa $80 per barrel, ang ayuda for fuel for public transport and fisher folk ay matitrigger po at kakailanganin na rin po na maabisuhan ang DA and DOTR patungkol po sa ayudang ito. May direktiba na po ba si Presidente tungkol dito? I-monitor pong mabuti kung anong sitwasyon para po makapagbigay ng agaran ding solusyon. At kahit papano po ay ayuda kung talaga pong sobrang tataas ang presyo ng krudo. Binanggit niyo po yung ayuda, bukod po dun sa fuel subsidy na binanggit niyo, may iba pa bang asang ayuda kung sakali? Kung sobra daw po talaga ang pagtaas at hindi maiwasan, makikipag-usap po ang DOE sa mga oil companies para po ma-maintain yung inventory levels po. At hanggat maaari ay ma-spread out ang oil price adjustments. Yan po ay siyempre voluntary po at nasa magandang pakikipag-usap po yan.
Maraming salamat. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Yusek, according to DOL Secretary Bienvenido Laguesma, the government is eyeing to hire tupad workers as Kadewa store personnel para sa expansion po ng 20 pesos rice program nationwide. Do sinabi ni Laguesma na kailangan pa itong pag-usapan ng DA at ng DOLE. So ano po ang thoughts ng palasyo dito? Maganda po ang dihikain ng Memorandum of Agreement na ito. Kanina lamang po ay nakausap natin si Labor Secretary Laguesma at handa na po silang ipa-implement ito para po makapag-generate naman po ng employment sa mga tupad workers. At mangyayari lamang po nito ay ang mga detalye patungkol dito ay ayusin lamang dahil ang una po, ang minimum na araw po ay 30 days at ang maximum na araw po ay 90 days. Kaya po maganda po ito dahil makakapagbigay ng employment sa mga tupad members and at the same time, minimum wage po ang ibibigay sa kanila. Sa other issue naman, Yusek, kung magpapatuloy po itong kaguluhan sa Gulf region, particular ang tensyon sa Iran and Israel, nagbabadya po na maapektuhan din ang supply ng abono sa bansa. Lalo at 66% ng fertilizer imports ng bansa ay nitrogen-based at ang pangunahing supplier po dito ay ang Qatar. So ang epekto po nito, tataas ang presyo ng abono sa lokal na merkado. May inalatag na po bang contingency plan ang gobyerno ukol dito dahil maapektuhan din po ang ating mga magsasaka? Thank you. Nakausap po natin kanina lamang po si DA Secretary Laurel at sinabi po niya na ready naman po at kung mangyayari man po ito, maaari po tayong kumuha sa ibang parte ng mundo na malapit sa atin, katulad po ng Brunei. At nakikita rin naman po ng DA na hindi naman ito magdudulot ng pangmatagalan na problema, lalo-lalo na po kung di naman daw po isasara ang sea lanes. So, let's just pray for that. Thank you, Yusek. Salamat. Next question sa Medinilla Business Mirror. Good afternoon, ma'am. I-confirm lang po namin kung meron na po bang report sa Palas kung ilan yung may mga USECs na po bang nag-resign at saka kung meron po bang other changes sa cabinet. Sa USEC, wala pa po kaming, meron, may nag-resign. Si Ma'am Ana Puod. Pero yung iba po na nawala na sa posisyon, 27 po yung expired term, at ang iba naman po na-accept naman po yung courtesy resignation. Sa cabinet level po, ma'am? Wala pa po tayong update sa ngayon. Thank you po. Maraming salamat, Sam. Next question, Clay Pardilla, PTP4. Good morning po, Yusek. Yusek, sa vlog po ni PBBM, nabanggit niya yung false reporting. May we know which agencies or projects were reportedly marked as accomplished but were found to be otherwise? Gaano po ito kaseryosong offense? And have the concerned agencies completed po itong mga proyekto na ito ngayon? Tama-tama yung tanong mo dahil nakausap natin ang Pangulo patungkol dyan. Okay, ang sabi ng Pangulo, may mga ahensya na nagbibigay ng report. Pero pag tinignan mo, hindi tama. So kung ito man ay hindi tama at intentionally done, hindi po magiging maganda ang lagay na nasabing opisyal. Hindi na po tayo magbabanggit kung ano man tong departamento o ahensya, pero kapag ka po hindi na-explain na mabuti kung bakit hindi tugma ang kanyang report sa katotohanan, ay maaari po siguro siyang pagbuksan ng pinto. Thank you. Next question, Kath Valiente, Manila Times. Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, regarding lang sa ICC, may isa pong international law expert, si Sir Arnedo Valera. Ang sabi niya po yung request ng Duterte-Com to be transferred to a third country while facing ICC is supported by established international rules. What's the palace take on this po? Unang-una po, hindi po tayo makikialam kung ano man po ang estratehiya ni Atty. Kaufman at ni dating Pangulong Duterte. Tandaan po natin sa isang court battle, lagi naman po dalawa ang sides nito. Affirmative, negative, depende kung nasaan kang posisyon.
At yun nga lamang po, sinasabi nila ay maaari po itong pagbigyan. At ang iba naman po nagsasabing hindi dapat pagbigyan. Dahil nandun pa rin daw po yung issue na flight risk. At nandiyan pa rin po yung maaaring pananakot na maidudulot ng mga Duterte. At kahit yung mga supporters, umaalma ang ibang mga witnesses at ibang mga pamilya ng biktima, di umano, na nakakatanggap sila ng online harassment. At sabi nga natin, kung ano man ang magiging estratehiya nila Atty. Kaufman, gawin po nila yan at wala pong magiging pakialam ang Pangulo, ang palasyo, ang gobyerno, patungkol po dyan. Ang abiso lamang po natin, sana huwag magsinungaling sa kanilang pleadings, huwag gamitin ang Pangulo sa propaganda nila, at huwag mamulitika using the President's name. Yun lang po. Thank you, Kath. Last question, Tuesday New, DCBB. Hello, ma'am. Follow up lang po, ma'am, do sa resignation ni Susek Anapuod. Ito po ba ay bahagi noong courtesy resignation na hiningi ni Pangulong Marcos o nagkusa po siyang mag-resign? Irrevocable po ba yan? At ano po ang dahilan? Sa mga USEC po kasi wala naman pong direktiba na kami ay maghain ng courtesy resignation. Depende na naman po sa Pangulo kung ang mga USEC, ASEC at ibang mga direktor ay hindi tumatalima sa direktiba ng Pangulo. Yun po ay maaaring matanggal. At voluntary po kay Ms. Ana Puod ang kanyang pagre-resign at kung ang kanyang dahilan ay, kung ano man ang kanyang dahilan, personal na po sa kanya yun. Follow up lang po, ma'am. So far, ma'am, sa mga USEC, ASEC, and directors ng PCO, ilan na po lahat yung mga nawala sa kanilang posisyon? Either tinanggap yung kanilang courtesy resignation o hindi na renew yung kanilang services? Sa aking pagkakaalam po, sa PCO po ay 17 ang natanggap ang courtesy resignations. Tinanggap ang courtesy resignation? Yes po. So we expect, ma'am, na may mga bagong maa-appoint na kapalit nila? Most probably. Hindi po natin sigurado yan. Kung sila'y kawalan at kailangan ng isang magaling na tauhan sa kanilang posisyon, definitely dapat to mapunan. Okay. May plano po ba ang PCO or si Secretary Jay na maglabas ng list kung sino po yung mga, kung ano mga posisyon, at least, yung mga nabakante? Isasangguni ko po sa kanya yan mamaya. Salamat po. Okay. Okay na po. Meron lang ako, meron pa? Okay. Karagdagan lamang po. Kahapon po yung nagtanong patungkol po dun sa eskwelahan na nasunog, kung ano po ang naging aksyon ng DepEd sa direktiba po ng Pangulong Marcos. Ayon po kay Secretary Sani Angara, kahapon po ay nagpadala daw po sila ng mga silya at mga ventilador para po mapunan yung mga nawala at nasunog. At hindi po dyan nagtatapos, initial pa lamang po yun at mayroon pa pong parating na aksyon at ayuda para po sa eskwelahan at sa mga estudyante na nasabing eskwelahan. At isa pa pong anunsyo o pagbabatid. Sana makarating po ito kay Senate President Chis Escudero. Okay? Dahil natanong siya muli. Nung sinabi ko sa inyong kahapon na issue, na wala po akong binanggit na makikialam or open for a dialogue ang presidente when it comes to impeachment issues. Maliwanag ko pong sinabi na maaari lang po siyang makipagdialogo kung hindi na maganda ang sitwasyon patungkol sa mga issue sa bills, sa batas. But not with regard to the impeachment issues. Pero meron po kasi nagtanong sa kanya, at yun din po yung tinanong, kung ano ang kanyang opinion, dahil sinabi ng press officer na handa ang Pangulo makipagdialogo patungkol sa impeachment issues. Sana makarating po ito kay Senate President, kay Chis Escudero. Alam ko po na ang kanyang opinion ay tama, pero parang mali po kasi yung pagkakatanong sa kanya. So muli, ulitin ko po hindi po open ang Pangulo sa anumang dialogo patungkol sa impeachment
trial or proceedings. Okay? Okay. Balik po tayo sa mga balita. Dahil sa sitwasyon ng Bulkang Kanlaon, ilang paaralan sa Negros Occidental at Negros Oriental ang ginamit bilang evacuation centers para masigurong ligtas ang ating mga kababayan. Sa kabuuan, 11 na paaralan ang naging evacuation centers, 5 sa Canlaon City, 4 sa La Castellana, at 2 sa La Carlota City. Hiniling ng Pangulo na tiyakin na handa at ligtas ang mga paaralan upang makabalik ang mga estudyante sa pagbubukas ng klase. Bilang tugon, nagkaisa ang Office of Civil Defense, Department of Education, DSWD at mga lokal na pamahalaan para mabilis na mailipat ang mga evacuees sa tented shelters at mas angkop na pansamantalang tirahan. Kaagad din nating nilinis at inihanda ang mga paaralan para sa pagbabalik eskwela. Ngayon, unti-unti na nakakabalik ang mga bata sa kanilang mga silid-aralan. Patuloy ang pagtutok ng gobyerno sa kaligtasan ng mga bata at mga guro, habang minomonitor pa rin ang sitwasyon sa bulkan at handang magbigay ng suporta kung kinakailangan sa kabila ng mga hamon na ito. Nais natin masiguro na hindi mapuputol ang pag-aaral ng ating mga kabataan. At bago tayo magtapos, 20 pesos na bigas, mabibili na ng mga minimum wage earners. Pinalawak na ng sakop ng 20 pesos or 20 bigas, meron na ang rice program alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas accessible ang dekalidad na bigas sa taong bayan. Pinirmahan na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel at Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang Memorandum of Agreement na layong isama ang minimum wage earners sa nasabing programa. May higit 16,000 minimum wage earners na ang nakinabang sa nationwide rollout ng 20 pesos na bigas nitong June 13. Target din ng programa na bigyan ng alokasyon ang aabot sa 500,000 to 600,000 minimum wage earners sa katapusan ng taon. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing ngayong araw. Magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.